Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa ating tagapakinig. Mahigpit lang pong tagubilin na huwag banggitin ang eksaktong baryo ng pinangyarihan. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Leyte. Ito po ang kwento. Tubong Leyte kami at maging ang aking mga magulang at halos buo kong angkan. Kagaya ng ibang pamilyang Pilipino, malapit kami sa mga kamag-anakan namin. Ngunit bukod dun, may isa pa kaming kamag-anak na sobrang lapit nito sa aking ama. Siya si Tio Benson. Siya yung kasabay na lumaki ni tatay. Para niyang kapatid yan si Tio Benson. Sila din ang magkasama pagdating sa kalokohan. Sa madaling salita, sangang dikit yung dalawang yan. Bata pa lamang ako noon at kita ko ang pagiging malapit niya ng dalawa. Pati na rin sa iba pa nilang magpipinsan. Nang mag-asawa na si Tio Benson, ay saka pa lamang sila nagkalayo-layo nila tatay. Lumipas ang maraming taon at ako'y nakatungtong na sa kolehiyo. Doon ako nag-aral sa isa sa mga pampublikong universidad ng Leyte. Nang makarating ako ng 3 taon sa kolehiyo, ay may naging kaklase ako sa isa sa mga pangunahing paksa namin sa aming kurso. Minsan hindi pumasok yung prof namin at nagkakwentuhan kami nung kaklase ko na yun. Hanggang sa mapunta sa mga aswang ang aming pinag-uusapan. Alam mo ba sa amin, talagang pag napunta ka sa lugar na yun, pag wala ka talagang kakilalan, naku, hindi ka na makakalabas pa. Kakainin ka na. Paraga yan sila. Talagang nakakatakot. Sabi pa ng kaklase ko, ang paraga ay ibig sabihin ay angkan ng mga aswang. Ngunit hindi ito ordinaryong aswang. Angkan ito ng mga aswang na hindi sila natatakot na malaman na sila ay aswang dahil kumpara sa ibang mga aswang ay mas matataas na uri ito kung maituturing. Nagpatuloy pa sa kwento ang kaklase ko. Nakakatakot yan sila. Kaya kami sa lugar namin, pinangingilaga namin yung baryo na yun. At yung pamilya na yun. Saad pa ng kaklase ko. Kaya, tinanong ko siya kung ano ba yung apelyido ng angkan na yun. Sinagot ng kaklase ko at binanggit niya ang apelyido ng angkan na yun. Pagkadinig ko nun, ay medyo kinilabutan ako. Ngunit hindi ko pinahalata sa kaklase ko. At hinayaan ko na lang siyang magkwento tungkol sa pamilyang yun. At kung paano ito nakapaghasik ng takot sa kanilang lugar.
Tahimik lamang akong nakikinig sa kanya at taimtim kong pinapakinggan ang bawat detalye ng kanyang kwento. At habang pinapakinggan ko yun, ay lalong dumagdag yun sa aking kaba. Dahil ang apelyido na nabanggit niya ay yun ang apelyido ng napangasawa ni Tio Benson. Nabanggit pa ng kaklase ko na ang angkan daw na yun ay kakaiba dahil hindi kagaya ng ibang mga aswang. Itong mga to, hindi sila natatakot sa asin. Kagaya ng nasabi niya kanina, matatagal na silang mga aswang, kung kaya't ang mga kakayahan daw nila ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa ibang uri ng mga aswang. Kaya sila daw ay iwas na iwas sa pamilyang yon. Ay baka mahawaan sila. Kaya daw sila hindi kumakain ng hindi nila luto. At para makasiguro, ay pinapatakan daw nila kadalasan ng kalamansi ang kanilang mga ulam para makasigurong hindi sila mahahawa. Habang nagkukwento yung kaklase ko, bigla ko uling natanong, ano ba yung ginagawa ng kalamansi? Tanong ko sa kaklase ko. Basta, malalaman mo din yun pag ikaw nagpatak sa pagkain mo at kapag walang nagbago dun. Ligtas yung kainin, sabi pa ng kaklase ko. Pati ang eksaktong lugar kung saan ito matatagpuan ay inilahad ng aking kaklase. Ngunit patay mali siya lamang ako na kunyari wala akong malay sa mga sinasabi niya. Pagkatapos ng aming klase ay agad akong umuwi. Hindi na muna ako nagpunta sa mga computer shop na aking nakagawian dati. Pagka-uwi ko ay agad kong tinanong si tatay tungkol kay Tio Benson at kung saan ito nakatira. Kung ano ang sinabi ng kaklase ko na lugar, ay iyon ang sinabi ni tatay din na lugar. At muli kong tinanong kung sino ang napangasawa ni Tio Benson at kung ano ang apelyido na binanggit ng aking kaklase ay siya ring apelyido na binanggit ni tatay. Nung marinig ko yun, dun ko pa lamang ikinuwento kay tatay ang kinuwento ng aking kaklase. Yun ba? Yaan mo siya. Sanay na maaswang yun, si Benson. Sagot pa ni tatay. Tila hindi siniseryoso ni tatay ang aking sinabi. At sinagot lamang ako ng isa pang biro. Kung sa bagay, mas kilala ni tatay si Tio Benson kaysa sa amin at mas lalo naman sa kaklase ko. Kaya yung sinagot na yun ni tatay nagpagaan ng aking kalooban. At nabawasan yung aking isipin tungkol kay Tio Benson. At kagaya nga ng sinabi ni tatay, sanay na daw maaswang si Tio. Makalipas ang ilang buwan, nakatanggap ng imbitasyon si tatay. Mula ito kay Tio Benson. Kaya ganun na lamang ang tuwa ni tatay nung mabasa yun. Pati ang iba naming kamag-anak ay imbitado. Parang kapistahan yata ito sa baryo nila. Yun nga lang, sa araw ng okasyon ay hindi po pwede ang iba naming kamag-anakan. Kaya sabi ni tatay,
Kahit ako mag-isa, pupunta ako kay Benson. Di ko pala lalagpasin yun. Sabi pa ni tatay. At dahil walang kasama nun si tatay, nagpresenta na din akong sumama. Para naman makapamasyal na din ako at isa pa, wala naman na kaming pasok nun. Bakasyon na nung mga panahon na yun. Kaya nung dumating ang takdang araw ng okasyon, ay ako at si tatay lamang ang tumulak papunta kina Tio Benson. Ngunit pagkaalis namin, doon ko pa lamang naalala yung sinabi ng kaklase ko. Yung tungkol sa kalamansi. May tanim pa naman kaming kalamansi sa likod ng aming bahay. Yun nga lamang nakasakay na kami ng tricycle patungong terminal. Kaya hindi na ako nakakuha. Pagkadating namin sa terminal ng bus, nagpaalam muna ako saglit kay tatay na may bibilhin lang ako. Kaya agad naman akong pinayagan nito. Naghahanap ako ng kalamansi na pwedeng mabilhan. Ngunit masyado pa atang maaga at wala pa yung ibang nagbebenta. Naglalakad-lakad pa ako nang makakita ako ng nagtitinda ng nilalakong pansit. Kadalasan, ang pansit ay may kasamang kalamansi. Kaya pagkakita ko nun, nakiusap ako sa nagbebenta. Nabilin ko na lamang ang kalamansi. Kahit ilang piraso lamang. Pasensya na, para kasi to sa pansit na binibenta ko. Bilhin mo na lang yung pansit para may kalamansi ka. Sabi pa ng tindero. Kulang kasi yung dala kong pera. 5 piso lang kasi to. Ang may dala ng pera, yung tatay ko, kaya siya yung may hawak nun. Kaya lang pamasahe kasi namin yun. Sagot ko. Hindi sumasagot ang tindero. Nakiusap ulit ako. At nung wala na akong maisipan na dahilan, kaya nagsabi na ako na ang pupuntahan kasi namin ay handaan sa kabilang bayan. Kaya lang, baka kami aswang dun at mahawaan kami kaya kailangan namin ng kalamansi. Sabi ko. Pagkadinig ng tindero nun, natawa ito. Hanggang ngayon ba naniniwala ka dun? O sige, bilhin mo na lang to. O 5 piso. Sabi ng tindero. Kaya laking pasalamat ko sa tindero. Kaya sinabi ko sa kanya, salamat. Pag nagkapera ako, babalikan kita dito. Bibili ko ng pansit. Sabi ko sa kanya. Pagkatapos nun, idali-dali kong tumakbo pabalik sa terminal. Oh, patantagal mo, sabi ni tatay. Wala tay, may binili lang ako. Sabi ko naman. Ano ba binibili mo? Handaan nga pupuntahan natin. Tara na nga, sumakay ka na nga. Sagot naman ni tatay. Sumakay kami ng bus at binaybay namin ang daanan patungo dun sa lugar ni Tio Benson. May kalayuan ito. At inabot din kami ng 3 oras sa biyahe. Pagdating dun sa babaan ng bus, ay nakaantabay na pala si Tio Benson. Kaya tuwang-tuwa kami. Lalo na naman na si tatay nang makita si Tio Benson. Tagal din naming hindi nakita si Tio. Ilang taon din yun kasi. Pagkakita ni tatay at Tio ay katulad ng inaasahan, ay nagbiruan at nagkamustahan yung dalawa. At kinamusta din kami at iba pa niyang mga kaanak. Oh, ba't kayo lamang? Tanong ni Tio Benson. Alanganin naman kasi yung araw ng imbitasyon mo.
Bakit kasi hindi mo itinapat ng Sabado, Linggo man lamang? Sagot naman ni tatay. Ay, ganun talaga. Ganun talaga mag-imbita ang mga artista. Biro naman ni Tio Benson. Kasunod dun, nagtawanan na naman ang magpinsan. Halos walang nagbago kay Tio Benson. Medyo tumanda lang ng konti. Pero ganun pa din ang pangangatawan nito. Medyo bilugin. Hindi katangkaran, ngunit alam mong sanay na sanay sa gawaing bukid dahil sa mga ugat nito na naglalabasan sa mga kamay. Oh, tara na! Doon pa yung bahay namin sabi ni Tio Benson. Walang yang artista to. Sa liblib nakatira? Sagot naman ni tatay. Ay, syempre. Para walang makakitang reporter. Mahirap na. Sagot naman ni Tio. Kaya naghagal pa ka na naman sa tawa ang magpinsan. At pati ako napasama na sa tawanan. Habang naglalakad panay biruan ng magpinsan. At ako'y nananatili lang sa kanilang likuran. Halatang halata mong nasabik tong dalawang to sa isa't isa. Kaya panay kalokohan ang pinag-uusapan. Makalipas ang halos kalahating oras na paglalakad, nakarating din kami sa lugar nila Tio Benson. Malayo pa lamang napapansin na namin na medyo maraming tao na inaasahan naman namin dahil meron ngang handaan. Habang papalapit kami, tila nakatuon lamang ang atensyon ng mga yun sa amin. At parang pansamantalang natigil ang kanya-kanya nilang ginagawa. Medyo madami pala kayong bisita, sabi ni tatay kay Tio. Karamihan dyan kamag-anak ng asawa ko, sabi ni Tio. Kaya nga inimbitahan ko kayo para naman may kakampi ko sa kainan, sagot pa ni Tio. Nagpatuloy ang biruan ng magpinsan hanggang sa makalapit kami sa lugar nila Tio Benson. Habang papalapit ako medyo nakakaramdam na ng medyo pagkailang sa lugar dahil parang kakaiba ang tingin ng mga nakatira dito. At tila napansin din yun ni Tio Benson na naiilang nga ako. Jason, huwag mo silang pansinin. Ganyan lang talaga yan sila. Pero mababait yan pag nakilala mo, sabi ni Tio Benson sa akin. Kaya pilit kong ikinuble ang aking pagkailang at sumunod na lamang kay Tio Benson. Maya-maya pa pumunta kami sa isang bahay na nasa bandang unahan ng bakuran. Ilang saglit pa may sumalubong na babae kay Tio. At muling nagsalita si Tio Benson. Eto ang pinsan ko at ang kanyang anak. Galing pa yan sa kabilang bayan. Ang pagpapakilala ni Tio Benson sa amin. Pagkatapos nun humarap naman ito sa amin at nagsalita muli. Ito naman ang manliligaw ko, asawa ko. Biro pa ni Tio Benson. Noon ko pa lamang nakita ang asawa ni Tio Benson. Maganda ang asawa ni Tio, kaya hindi na ako magtataka na kung bakit ito dumayo ng ganito kalayo. Ito ang dahilan bakit siya nag-asawa. Kumain na muna kayo, alok sa amin ang asawa ni Tio Benson. Ilang saglit pa ay nagkuhaan na ng mga pagkain ng mga tao dun.
ang kanya-kanya nilang pagkain. At kanya-kanya na rin pwesto dun sa hapagkainan. "Oh, dyan lang kayo. Ako nang bahala sa inyo," sabi ni Tio Benson sa amin. "Huwag na kayo makisali dun ha. Dyan lang kayo." Kaya nag-antay na lamang kami sa labas ng bahay ni tatay. Habang nag-aantay kay Tio Benson, ay nagmamanman ako sa paligid. Presko yung lugar nila, Tio. Napapaligiran ito ng mga naglalakihang puno ng mangga at iba pang halaman. Habang sinasabayan naman ito ng sariwang hangin na malamang ay nagmumula dun sa mga kabundukan. Halos paanan na ng bundok ang tirahan na yun ni Tio Benson. Malayo man, napaka-presko dito. Ilang sandali pa, ay lumabas na si Tio Benson. At may bit-bit itong maliit na mesa. Kasunod naman niya, ay ang asawa niya, na may daladalang kanin at ulam. Pagkakita ko nun, ay nakaramdam agad ako ng gutom. Kasunod pa nun ay ang mapanghalinang amoy ng ulam na lalong nagpakalam sa aking sikmura. At sigurado ko, si tatay ay ganun din ang nararamdaman. Kaya naghanap na agad kami ng maupuan ni tatay upang makapwesto na sa mesa na nilagay ni Tio Benson. At yung mesa na yun ay para sa aming dalawa lamang. Nang papaupo na ako, ay napahawak ako sa aking pantalon. At doon ko biglang naalala yung kalamansi kong binili kanina. Parang bigla akong natauhan. At kahit gutom na ako parang napigilan ko ito. Pagkaupo naman ni tatay, ay agad niya itong kinuha yung ulam. Marahil ay sa sobrang gutom na din dahil magtatanghalian na nung dumating kami. Kumuha agad ito ng kutsara. At sa mismong lagayan ng ulam, ay kumuha na ito upang tikman yung ulam. Nang bigla ko itong pigilan. Ngunit pilit kong hininaan ng aking boses para walang masyadong makahalata. "Tay, amihan na," pabulong kong sabi sa tatay ko. "Oh, bakit? Gutom na ako . Hinain niya ng asawa ni Benson sa atin," sabi pa ni tatay. "Tay, teka lang, saglit lang." Sabay labas ko ng ilang pirasong kalamansi mula sa aking bulsa. At palihim ko yung ipinakita kay tatay. Pagkakita ni tatay, ay halong inis at pagkainip ang nabanag ko sa kanyang pagmumuka. Dala na siguro ng sobrang pananabik sa pagkain. At isa pa, dahil na din sa gutom. Kaya napakamot na lamang ito sa ulo. Ginawan ko muna ng paraan para mahati yung kalamansi. At para hindi mahalata, ay yumuko ako ng bahagya at kinagat ang isang kalamansi. Dahilan upang mahati ito ng bahagya para pwede nang mapiga. Tumingin muna ako sa paligid. At nang masiguro kong abala yung mga tao sa paligid namin, dali-dali kong pinigaan ang ulam na inihain sa amin ni tatay. Pagkapiga ko nun, nagpalingalinga pa ako sa paligid para makasigurong walang nakakakita sa akin. Ngunit nahagip ng aking paningin si tatay na parang nagulat ito habang nakatingin sa ulam.
Nang balikan ko ng tingin ang ulam, halos maduwal ako sa aking nakita. Ang kaninang karni na parang kaldereta, tila napalitan ng daliri ng tao. At ang mga daliring yun ay maliliit na parang nagmula sa isang bata. Kaya ganun na lamang ang pagkagulat ko at halos bumaliktad ang aking sikmura sa aking nasaksihan. Maging si tatay halos maduwal din sa kanyang nakita. Biglang tumayo si tatay nun at parang hinahanap si Tio Benson. Kaya agad ko tong pinigilan. May pagkamainitin ng ulo ni tatay. Kaya agad ko tong sinabihan ng pabulong. Tay, ka magpalata. Baka lahat yan sila dito ganyan. Pag nalaman nila, baka hindi na tayo makalabas pag nahalata tayo. Sabi ko. Kaya medyo naghunos dili si tatay. At pilit nitong pinakalma yung sarili. Maya-maya pa, nagsalita na si tatay. Tapon mo yung mga pagkain. Pero huwag ka magpapalata. Para isipin nila na naubos na natin. Kaya nag-isip ako ng paraan kung paano ko madidispatcha yung mga pagkain. Buti na lamang at malapit kami sa malalaking puno ng mangga. At doon ko naisip na itapon ang pagkain inihain sa amin. Yung ulam muna ang kinuha ko para hindi mahalata. At pasimple akong nagpunta sa puno ng mangga. Pasimple ko rin ikinubli sa aking katawan yung ulam para walang makakita na itatapon ko to. Ngunit habang hawak-hawak ko to, ay muli kong nasilayan ang daliri ng bata. Nakamunti ka na naming makain. Halos maduwal na naman ako sa tagpong yun. Ngunit pilit kong pinakalma ang aking sarili. At habang naglalakad ng pasimple papunta sa puno ng mangga, ay katakot-takot na kaba ang aking nararamdaman noong mga oras na yun. Nawala sanang makahalata sa ginagawa namin ni tatay. Ilang saglit pa ay narating ko na yung mangga. At dahan-dahan akong pumunta sa likuran nito. At ibinuhos ko dun yung ulam. Ibinuhos ko yun ng halos nakapikit para hindi ko na makita kung ano pang parte ng tao ang kasama dun. Nang tuluyan ng mabuhos lahat, pilit kong tinakpan yun ng kahit anong makita ko. Dahon, damo, kahoy, para lamang matakpan yung tinapon ko niyon. Nang matakpan na, nagmadali na akong bumalik sa pwesto namin ni tatay. Pagkabalik ko, binalik ko na yung lagayan ng ulam na halos sarsa na lamang ang laman. Sunod naman na tinapon ko ay yung kanin na inihain sa amin. Bagamat labag sa kalooban ko na magtapon ng kanin dahil kami magbubukid din, pinagpatuloy ko pa din yun para lang maisa katuparan namin ang plano namin ni tatay. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako kasing kabado kagaya kanina dahil wala akong nakikitang kahit anong parte ng tao sa kanin na to. Hindi kagaya kanina. Kaya mas mabilis yung lakad ko sa pagkakataong ito. Pumunta muli ako sa puno ng mangga. Nang ilang saglit pa, may tumawag sa akin. Oh, saan pupunta yun si Jason? Tinig yun na mula kay Tio Benson. At biglang nagpakaba sa akin nung mga oras na yun.
bigla akong natigilan sa aking paglalakad. At hindi ko malaman kung tutuloy pa ba ako o lilingunin ko si Tio Benson. Ay hindi. Ihi lamang yun. Inghi na eh. Sabi ni tatay kay Tio Benson. Ganun ba? Sagot naman ni Tio Benson. Pagkadinig ko nun ay parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. At dahan-dahan kong itinuloy ang paglalakad habang ikinukubli ko ang kanin sa pamagitan ng aking katawan. Hanggang sa makarating na muli ako sa punong mangga. At palihim ko ding itinapon yung kanin sa likod ng puno. Kaya lamang, paano ko pabalik? Dahil pagbalik ko, andun si Tio Benson. Makikita nito na bit kong plato na lagayan ng kanin. Maya-maya pa nagsalitang muli si tatay. Benson, may gamot ka ba dyan para sa pagtatay? Parang sumama yung tiyan ko. Sabi ni tatay kay Tio Benson. Teka lang titingnan ko sa loob. Sagot naman ni Tio Benson. At bumalik itong muli sa bahay nila. At yun na yung naging hudyat ko para makabalik agad sa aming pwesto. Dali-dali akong bumalik sa pwesto habang daladala ko ang lagayan ng kanin. Nang pabalik na ako, sakto namang paglabas muli ni Tio Benson. Kaya agad kong nilagay sa maliit na mesa yung haba kong plato. Wala na pala kaming gamot. Wala na palang gamot dito. Ang bungad ni Tio Benson pagkalabas niya mula sa bahay. Ganun ba? Sige, hayaan mo na, sabi ni tatay. Kung ganun hindi na muna kami magtatagal at uwi na muna kami, sabi ni tatay. Maaga pa. Kararating-rating yun lang sabi ni Tio Benson. Talagang kumukulo yung tiyan ko. Medyo malayo-layo pa yung biyahe pa uwi, sabi pa ni tatay. Mahirap na, baka sa daan pa to mag-alboroto, ang sabi pa ni tatay. Kaya buong pagtataka ang makikita mo sa pagmumukha ni Tio Benson. Ngunit kalaunan, pumayag na rin ito. Ngunit bago kami umilis, nagsalita si tatay. Benson, ikaw na maghatid sa amin dun sa sakayan Hindi namin kabisado dito. Para mapag-usapan na din natin ang muli nating pagkikita, sabi pa ni tatay. Pagkadinig nun agad nang pumayag si Tio Benson. Pagkadinig ko nun nakaramdam ako ng tuwa. Ito na yung magiging pagkakataon namin para makatakas sa lugar na yun. Habang kumakain pa ang karamihan, papaalis na kaming tatlo. Nang biglang lumabas ang asawa ni Tio Benson. Saan kayo pupunta? Maaga pa. Ang tanong na ang asawa ni Tio Benson. Pasensya na. Nananakit kasi yung tiyan ko. Baka sa daan pa kami abutin. Mahirap na, sabi pa ni tatay. Kaya wala na ding nagawa ang asawa ni Tio kundi magpaalam na lamang. Nagpaalam kami sa asawa ni Tio Benson. Ngunit mabilisan lamang dahil kailangan na naming makalis sa lugar niyon sa lalong madaling panahon. Kaya nagsimulaan na kami maglakad na tatlo. Pilit ko pa ding pinapakalma ang aking sarili upang wag mahalata na takot ako noong mga oras na yun habang papalabas kami sa kanilang bakuran. Ilang minuto pang nakalipas nakalabas na kami sa bakuran nila Tio Benson at patuloy pa din kami sa paglalakad. Sa loob-loob ko para na ako nagsisisigaw sa tuwa.
Ngunit habang binabagtas namin yung daan palabas, papunta dun sa sakayan, ay hindi nagsasalita si tatay. At ramdam ko ang galit nito kay Tio Benson. Si Tio Benson naman, ay kagaya pa din nung una na patuloy yung kwento kay tatay. Ngunit tahimik lamang si tatay. Nang makalayo na kami ng tuluyan sa lugar nila Tio Benson, at nakikita na namin yung kalsada, isa ka pa lamang nagsalita si tatay. Benson, bakit pati ba naman kami? Ba't pati kami? Gusto mong biktimahin? Agad na tanong ni tatay kay Tio, na punong-puno ng galit. Ha? Ano yun? Sagot ni Tio Benson. Jason, ilabas mo yung nasa bulsa mo, sabi ni tatay sa akin. At kagad kong inilabas ang kalamansi na nasa aking bulsa. Pagkakita ni Tio Benson, ay agad itong napayoko. At ilang saglit pa, ay napansin ko na lamang na tumutulo na ang luha nito. Kalimutan mo na magkamag-anak tayo, sabi pa ni tatay kay Tio. Ituri mong hindi tayo magkakilala. Dagdag pa ni tatay. Ako ay nakatingin lamang sa kanila. Maya-maya pa ay nagsalita si Tio Benson. Patawarin niyo ako. Nagmahal lang naman ako. Ngunit hindi ko alam na yan ang angkan nila. Ngunit wala na akong magawa. Subalit kanina, may iba talaga akong inihahain na pagkain. Pero hindi yun ang ibinigay ng aking asawa. Patawarin niyo ako, sagot pa ni Tio. Hindi na sumagot pa si tatay. At kitang-kita ko ang galit nito kay Tio Benson. Awang-awa ako kay Tio nung mga oras na yun. Dahil kanina lamang ay ang sesepan lang magkasama ni tatay. Ngunit ngayon ay humantong sa ganito. Hindi na nagsalita pa si tatay, ngunit ramdam na ramdam ko ang galit nito. Makalipas pa ang ilang sandali, ay kinakailangan na naming umalis para makasakay sa parating na bus. Simula nun, ay wala na kaming nabalitaan pa mula kay Tio Benson. Nakakalungkot mang isipin kung ano yung kinasapitan ng samahan nila ni tatay. Lalo na tuwing sasapit ng kapistahan sa aming baryo. Lagi kong naaalala yung dating kalokohan nila tatay at ni Tio Benson. Napakayuwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. At nais ko lamang pong magpasalamat sa ating mga subscribers, sa ating 5,000 subscribers po. Maraming salamat po sa lahat po na nakikinig, sumusuporta. Sa mga silent listeners po natin, maraming salamat po. Nais ko lamang po i-shout out sila Boss Ching Bukiran mula sa San Mateo, Rizal. Boss, shout out po sa inyo. Kay Boss Deding Meral of Pasig City, pa-shoutout po yan mula kay Ma'am Godilyn Villaruel. Shoutout din po kay Boss Roy Mendez mula po kay Ma'am Maricel Mendez. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa idol ko kay Sir Alex of Southern Mindanao, Creepy Experience.
Ang pagbati pong ito ay mula po kay Ma'am Christy Harm of Hamburg, Germany. Shoutout din po kay Boss Pau Pau Suleman, maraming salamat po. Kay Boss Dimples Yumi, maraming salamat po. Kay Ma'am Charmaine Saneo, maraming salamat po. Kay Boss JC of Helpful Tips by JC, maraming salamat po. Kay Boss Cha Gox, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Remy of Remy's Kapampangan Recipes. Kung may time po kayo, bisita po kayo sa channel po ni Boss Remy, Remy's Kapampangan Recipes. Napakasarap po na lutuin na makikita nyo po doon. Shoutout din po kay Ma'am Sarah King, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Edward Malilin, maraming salamat po. At isa po sa magaling naming female narrator kay Ate Doris, Kilabot Channel. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo, Kilabot Channel po. Shoutout din po kay Boss Raging Claw, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Sarah Jane Escaro, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Vinci Mayo. Boss, maraming salamat po, at sa mga kasama niyo po dyan sa tindahan, maraming salamat po. Kay Ma'am Aubrey Delgado, maraming salamat po. Pagbati po mula mo sa amin at sa inyo pong hobby po, maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Rochelle Abillar, maraming salamat po. Kay Boss Jimmy Pantong, shoutout po sa iyo, boss. Kay Boss Bayot ako pero nakista, maraming salamat po. Kay Ma'am Olympia Pelgone, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jason Alamo mula po sa Dasma, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Nestor Bauyon, maraming salamat po. Tata Estong, maraming salamat po. Kay Boss Digen George, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jomac Rosaldo, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Kuya Vic TV, maraming salamat po. Kay Ma'am Ellen Locas, ma'am, maraming salamat po. Kay Boss Little Jamie Pagalan from Saudi, maraming salamat po. Kay Boss Evangeline Lardo, maraming salamat po. Kay Ma'am Julie Ruel from LA, maraming salamat po. Kay Boss Raymond Glover, maraming salamat po. Kay Ma'am Rubina Dairo, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Ethan, Andy and family. Shoutout din po kay Sir Bobby Ongsueco, maraming salamat po. Kay Ma'am Carmelita Mabanag, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Paren, Kwentong Captain Kokak, isa po sa magaling naming narrator at manunulat. May time po kayo, bisita lang po kayo, Kwentong Captain Kokak. Shoutout din po kay Ma'am Maribel Salcedo, maraming salamat po. Kay Ma'am Lawrence Kamaklang, maraming salamat po. Kay Boss Jack Sparrow Vlogs, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Lloyd Rapas, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Chuchay Lana, maraming salamat po. Kay Prof po, Kaurix Nest Animation, sir, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Eric, Pinoy Nightmare Stories, isa po sa magaling naming narrator. May time po kayo, bisita lang po kayo, Pinoy Nightmare Stories. Shoutout din po kay Boss Tika, alagaan mo ang pusa ni Tika, maraming salamat po. Shoutout din po kay Sock Sergeant Creepy Tales, isa po sa magaling namin narrator. May time po kayo, bisita lang po kayo sa kanya, Sock Sergeant Creepy Tales. Shoutout din po kay Boss Armando Tobalia, maraming salamat po. Kay Eriza Miguel, maraming salamat po. Kay Boss Sign 1986 Vlog, maraming salamat po. Kay Boss Ricky Gonzalez, maraming salamat po. Kay Boss No Copyright Background Music, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jennifer Davis, ma'am, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan sa New York. Shoutout din po kay Boss James Channel. Mahilig po kayo sa mga weather update, punta po kayo sa channel po, Boss James Channel. At isa po sa magaling naming narrator, si Boss Cram Ice Cream, bisita lang po kayo sa channel niya, Ice Cream po. At isa pa po sa magaling naming narrator, Boss Darka PH, kung may time po kayo, bisita lang po kayo. Shoutout din po kay Boss King Lakwachera. At isa po sa magaling naming female narrator, Boss Eri Script Horror Tales, maraming salamat po. At isa sa magaling naming narrator, maganda boses, ang mensahero, may time po kayo, bisita lang po kayo. Shoutout din po kay Boss Jang Nancy, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Terence Cordova, maraming salamat po. Kay Ma'am Teresita Mendoza, maraming salamat po. Kay Boss Lunchbox Idea, maraming salamat po. Kay Boss Wency 666, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss JJ Ru, maraming salamat po. At isa po sa magaling naming female narrator, magaling pong manunulat,
Twisted Tales of the Dark Side. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo. Shoutout din po kay Boss Mark Ocampo. Maraming salamat po, sir. Shoutout din po kay Ma'am Filipina Palsario. Shoutout din po kay Boss Annalyn. Boss, maraming salamat po sa mga napakagandang comment niyo po. Shoutout din po kay Boss Hale Rain Led. Maraming salamat po. Kay Boss Irogerd Santiago. Boss, maraming salamat po. At regards po sa family niyo po. Shoutout din po kay Boss Fresh Channel. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Agnes Jimenez. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Lutong Bahay ni Ming. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Mang Update Eli. Sir Eli, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Creepy Cheesecake. Boss Keso, isa po sa magaling naming narrator. May time po kayo, bisita lang po kayo. Creepy Cheesecake po. Shoutout din po kay Kusina Special. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Besmads. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Nave Benaventura. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Kamandag Pigeon TV. Shoutout din po kay Boss Janaporo. Maraming salamat po. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati na din pong subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan na po sa ating comment section. Maraming salamat po.